yung mga naninira ng proyekto. Kasi nararamdaman natin na may mga tao talaga na bakit hindi natin lubos maisip na ito ginawa para pakinabangan ng maraming tao at pakinabangan ng matagal. Bakit ngayon ay hindi man lang nila masunod yung tamang pamantayan? Nakita mo kung gaano ka-effective yung DK na yan. Na kung wala yung mga yan, yung tubig na kulay brown na yan, pumasok na yan sa Cabanatuan City. Totoo po na malaki yung issue ngayon sa flood control sa mga DK doon sa ibang lugar. Ibang lugar. Sa ibang lugar po yun, dito po sa atin maayos po yung ating flood control. Marami kasi kung kakilala rin na pag-uusapan namin. Meron kasing, lalo na sa social media, sa Facebook, yung mga batang henerasyon, mga 25 years old, 30, 35 years old, yung mga hindi dito ipinanganak sa Cabanatuan, nanirahan na lang dito later on, hindi lumaki sa Cabanatuan. Ang panawagan ko, yung kabataan na taga-Cabanatuan, magtanong po tayo doon sa mga mas nakatatanda sa atin. Alamin natin ano kalidad ng buhay noong panahon ng mga matatanda natin. Tama. At ano yung kalidad ng buhay nila ngayon dito sa Cabanatuan. Tama. Kasi napapansin ko lang, malusong lang sa baha na hanggang bukong-bukong, abay galit na at bumabaha ka sa Cabanatuan. Sabi ko nga doon sa mga nakakausap ko ganun, alam mo yung bukong-bukong na baha na yan, nung araw hanggang leeg yan. So ngayon, bukong-bukong lang at saglit lang yan, makalipas sa 30 minutos na tumila ang ulan, wala na yung baha na yan. Noong panahon namin, inaabot ng linggo yung baha bago mawala. Sana yung mga kabataan ngayon, yung mga bagong generation, lalo na yung hindi lumaki sa Cabanatuan, magtanong po tayo doon sa matatanda ng Cabanatuan nang maikumpara natin yung quality of life nila doon sa quality of life ninyo ngayon dito sa Cabanatuan. At saka, Sir Attorney Edwin, actually, ang dasal mo nung mga panahon na yon, sana sumikat na araw di ba? Para matuyo na yung mga baha noong panahon na yon. Oo, Doc Gio, ang ano nun ang nakakatakot doon yung aabutin na yung papag ng bahay niyo. Kasi hindi pinag-uusapan yung tuyo yung loob ng bahay Nasa loob ng bahay yung tubig. Ang kinatatakot mo doon, pag umabot na sa papag, ala ka na tutulugan Tama. So, tama naman, attorney, na talagang ang laki na ng pinagbago ng lungsod ng Cabanatuan. At tama naman din po yung sinabi ni Doc Gian na talaga nakita po ng taong bayan, yung mga ibang probinsya na talagang nagkaroon ng problema ng flood control projects, na nagkaroon ng madami palang, nangyayari pala yung mga ganun sa ibang bayan. Pero dito po sa lungsod ng Cabanatuan, kung kayo po ay makakakita sa social media na pilit pong sisirain, yun pong naitanim na at nagawa dito po sa ating lungsod, sana naman po ay kayo na ang sumagot. Dahil alam nyo naman din po siguro ang katotohanan at yun naman pong mga proyektong yun, napakinabangan nyo na. At hindi lang naman dito sa Cabanatuan, Sir Doc Ninyo. Actually, sa buong ikatlong distrito ng Nueva Ecija. So, andyan yung mga projects na talagang sasabihin nating may kalidad. Na hindi siya basta-basta proyekto lang na itinayo na may makita at may pakita sa tao. Para na may masabi lang. May masabi lang na nagawa. Pero ito ay mga proyekto na hanggang ngayon ay nandyan at napapakinabangan. Kung titingnan po kasi natin yung mga projects na inumpisahan ni Kong J noon. Hanggang kay Mayor Maika, kay Kong Ria, kumbaga may direksyon po yan. Hindi po yan na natatapos sa isang proyekto. So tulad po ng mga kay Ma'am Maika, yung sa from womb to tomb, hindi po ba? So mula sa panganganak hanggang sa mamatay sa Punerarya de Cabanatuan, meron po tayong proyekto para sa katandaan, may home for the aged tayo. Tapos iginayak naman ni Kong J yung ang Cabanatuan doon sa pag-unlad, sa progreso. Inilaparan yung mga daan, gumawa ng mga bagong daan. Ngayon pumasok yung mga maraming bangko, eskwelahan. So kumbaga, naka-ready tayo sa paglaki. Nakakasunod tayo. Hindi yung mga mamumuhunan talagang may inganya na magtayo ng mga businesses dito dahil nakita nila sa supply ng kuryente, sa road access, andito lahat. Kumbaga, so infrastructure, mga social programs, sa education,
Kumpleto yan. At patuloy pa na pinag-aaralan, pinag-iisipan kung paano pa mas mapapagaan yung buhay ng mga taga ikatlong distrito kasama ang Kabanatuan. Paano pa mas iaangat yung kalidad o antas ng pamumuhay ng mamamayan ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija. Kung Well, titingnan po actually, natin, Sir Engineer Patrick, ang nagiging problema natin ngayon, hindi na yung proyekto yung mga naninira ng proyekto. Kasi nararamdaman natin na may mga tao talaga na bakit hindi natin lubos maisip na ito ginawa para pakinabangan ng maraming tao at pakinabangan ng matagal. Bakit ngayon ay hindi man lang nila masunod yung tamang pamantayan para lang yung proyekto na to ay mapakinabangan pa ng matagal? Tama ka, Doc Gio. Kung minsan hindi yung proyekto kundi yung mali siya doon sa isip ng ibang mga tao na ang gusto magkaroon ng issue yung proyekto. Lalo na ngayon, usong-uso yung flood control, di ba? Maraming issue, maraming usapin sa flood control. Kaya nga sabi ko, sana yung video kanina noong 2024 na lumaki talaga ng todo yung tubig doon sa Pampanga River, maipalabas sana natin ng regular yun. Kasi kitang-kita mo kung gaano ka-epektibo yung dike na ginawa sa panahon ni Kong Ria. Makikita mo yung tubig ng ilog, sana maulit dito. Yung tubig ng ilog na kulay brown kasi galing sa bundok at boba dito, napakalaki. At yung kabilang side ng dike, kita-kita mo, ayan po, ganyan po kalaki yung tubig natin sa Pampanga River, sa Valdepuente. na-hold yung tubig no? Oo. Nasa ilog talaga yung tubig. Pag tiningnan mo yung mga dike, yung kabila ng dike, kitang-kita mo kulay berde. Yung loob ng dike, walang tubig. Tuyo yung kabilang side ng dike. Kaya nakakatuwa, makita mo kung gaano ka-effective yung dike na yan. Na kung wala yung mga yan, yung tubig na kulay brown na yan, pumasok na yan sa Cabanatuan City. Sana ba ipakita ng regular? Lalo na doon. Ayan. Yan. Berding-berde yung sa Meron left pa side. kanina isa, yung doon sa kurbada, doon sa may pagas, pagkayari ng tulay ng Valdepuente. Kitang-kita mo ron na na hindi nakakapasok yung tubig doon sa dike. So, yan po yung ating flood control. Totoo po na malaki yung issue ngayon sa flood control sa mga dike doon sa ibang lugar. Yung ibang lugar. Sa ibang lugar po yun, dito po sa atin maayos po yung ating flood control. Ayan yung isa. Sa pagas. Kaya sana, wag sanang sakyan nung iba na porke may iskandalo sa flood control nung ibang mga lugar, pipiliting dalhin yung iskandalo na yun dito sa atin sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija, sa 3rd District. Kasi hindi naman po ganun ang sitwasyon sa atin. Lalong-lalo na sa Bulacan 1st District. Hindi.